pa din ako makapaniwala sa ginawa ni ate. Tanggapin mo na lang na bahagi na siya ng Terra. Nagrarally sila sa labas ng planta! Kapag nilabas ho yung article na yan ng reporter na yun, maaari hong ipasara ng munisipyo ang planta. So, ikaw pala yung reporter na gustong gumawa ng expose tungkol sa planta namin. Gustuhan mo yung USAM reunion natin? Anyway, may hinanda pa ako sa'yo. Here. Cease and desist order. Hinanda ko na yan kasi alam kong dyan naman din mapupunta yung planta niyo. Isaksak mo to sa baga mo, ha? Because after I call my people, I'm sure ibabasura lang yan. Basura? Ganyan din kabaho ugali mo. Ganun, ha? Oo. Paano nga yan? Lalaban ka pa talaga? Nabanggit ko ba sa'yo, Amira, na dahil sa Crazy Five, nag-aral ako ng self-defense. Dahil ayoko na mabiktima ng kahit sino. Alam mo, Bianca, maganda yan. Lalo na reporter ka. Hindi mo may iwasan na magkaroon ka ng magkaaway. Imagine, kung mapunta ka sa gulo tapos wala kang armas. Madali. Okay lang bang bakuhan mo? Sure. Thank you! Ay! Kita mo yung laman? Maupo ka, Portia! Para naman matapos natin yung exclusive interview mo. You're wasting my time. Naghahanap lang kayo ng damay. Alam mo, pinapaikot mo lang kami. Gusto mo ikaw paikutin. Tulad ng ginagawa niyo sa Excelsior Service. Yung mga hindi niyo binabayaran ng tama. Stop! Ano? Stop! Nahihilo ka! Basura! Marsha! Nahihilo ka na ba? Nahihilo ka na ba? Take her back! Oh my gosh, Max! Look at her face! Stop it! Marsha! Stop it! Nahihilan na ako! Okay yan! Ganyan din ang nararamdaman ng mga taong umiinom ng tubig na kinokontamina ng planta nyo! Ano nga ulit yung sinasabi ni Portia dati? Bakit ka niya binubuli? Ano ba akong ginaganto? Ano ba ginawa ko sa inyo, ha? Portia, tinulungan kita sa project sa school last year. Di ba okay naman tayo sa school? Sa lahat ng ayoko yung mga feeling maganda. Portia, idol lang naman kita. Ayoko na makita yung mukha mo sa university. Portia, ayaw daw niya. Ginagaya yung fashion sense niya. Kaya gawin natin siyang fashion disaster! Ha? Para wala nang gumaya sa kanya! Diba? Stop it! Tagal lang nito ito, Portia. Hayaan mo na. Yak! Ha? Ang gagawin mo, Bianca? Gagawin mo ba siyang kaldereta? Ayun! Ano? Ha? Ha? Nahiya ko yan! Stop it! Ano? Anong sabi mo, Portia? Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Bakit naawa mo kayo sa ano? Ayoko makita yung mukha mo! Pinatay!
Tama na! Hindi mo naiintindihan. Bianca, halika na! Tama na! Hindi ko alam kung saan ako pupunta doon, ha? Hindi ko alam. Stop it! Stop it! Tama na! Bianca! Tama na! Hayaan mo na! Hayaan mo na! Kayo na crazy vibe! Hayaan mo na si Portia! Hoy, nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Ma'am Portia? Bakit? Anong nangyari? May saltik na raw. Oh, talaga ba? Oo, may nakakita nga eh. So, may saltik pala ako. Ma'am Portia? Please, tell me more. Ma'am, wala po. Alam mo, kung magkakalat ka ng chismis dito sa trabaho, sa inyo na lang gawin. Ma'am? Dahil magde-day off ka na forever dahil you are fired! Ma'am? Ma'am po! Ma'am, sorry po pero Dwight! ano ang ginagawa mo sa mga... Dwight! Dwight, sabihin mo sa HR na si Santi na tong intrimitidang chismosang to! Ma'am Portia. Yes, ma'am. Precious, Ma'am. alam mo kung anong ginagawa sa mga ganito? Portia, ma'am, sorry po. Sorry po. Ito. Itong karapat dapat para sa'yo! Ma'am, sorry po. Huwag niyo po ako tanggalin sa trabaho, ma'am. May mga anak po. Umaanak po sa akin, ma'am. Sorry. Dwight, anong ginagawa mo? Diba sinabi ko sa'yo? Ma'am. I-report mo na to sa HR! Yes, ma'am. Ayoko na makita yung pagbunga mo dito, ha? Sorry po, ma'am. Ma'am, huwag po. Magandang hapon po, Ma'am Portia. Hindi ka talaga maglilinis. Kung kailan ako nandito, Pasensya na po, mabilis lang po ito. ang tanga-tanga mo naman. Ang dali-dali na lang ng trabaho mo, hindi mo mapamagawa na maayos. Pasensya na po, Ma'am, di na po mauulit. Kakapwisit mga tao dito eh. Portia, ano na naman yan? Naririnig na naman kita sa labas. Anong nangyari sa'yo? Dumating si Amira. Doon sa meeting ko kasama yung reporter. Magkakuntsaba sila. Sila sa akin. Look what they did to me. Buti na lang may extra jacket ako. Kung hindi makakita ng lahat kung gaano ako kakawawa. Does this mean na susundin mo ng advice namin ni Seb na lagi kang umalis na may driver? Oo na. Nandyan ba si Dad? Nakabalik na ba siya sa meeting niya? Sabi nung secretary niya, after his meeting, uuwi na siya. Buti na lang, he can't see you like that. Naman hindi. Gusto ko makita ako ni Dad. Para makita niya na ginagawa ko yung lahat just to protect na Excelsior. Alam mo naman yung dad mo mahirap tansyahin. Yes, alam kong gusto mo i-flex na hinarap mo si Amira. Pero alam mo naman na pag makita ka ng dad mo, ang makikita niya is natalo ka na naman ni Amira. Alam ko naman yun, Maxine. I know. Pero bakit ganun, Maxine?
Pinamote nga ako ni Dad bilang CEO. Pero hanggang ngayon, araw-araw, pakiramdam ko, pinapatunayan ko pa rin yung sarili ko sa kanya. This can help. Really, Maxine? Bibigyan mo ako ng HL ng drugs? Gusto mo ako magpakahay dito sa trabaho? Hindi ko kailangan yan. Mag-isip na naman, Maxine. Ingat-ingat ka naman, sis. It hurts. Pwede ba? Huwag ka na magdagdag sa problema ko. Tumanda ka, Mira. Hindi kita hahayaan manalo. Makikita mo. Good evening po, ma'am. Good evening. Sino Maxine and Seb? Wala pa po, ma'am eh. Si Joel. Nasa taas po kasama ni Yaya. Okay, so mamaya ka na maghain ha, kasi baka malate din sila ha. Ma'am, andito na po si Ma'am Rose. Andun po siya sa kusina, naghahanda ng hapunan. Sige po, ma'am. Ito, maganda to para sa sakit ng ulo. Ito naman, para sa sakit ng tiyan. Ito, magandang pamparelax. Maganda to gamitin habang nagre-review. Ito, nakabili na ako nito, nasubukan ko na. Effective nga. Nawala yung antok ko. Nawala rin yung migraine ko. O, di ba? Mukhang okay yan, ah. Gayo, ma, meron ka? Sorry, wala akong ganon. Pero ito, maganda to sa sakit ng ulo kasi may tuba-tuba ito. Meron akong dalang sample kung gusto mo. Libre to. Minsan, delayed ako. Anong gamot para doon? Teka. Ito, pwede to. Thank you. Uy, meron ka ba dyan para sa sakit ng tuhod ng tatay ko? Teka, yung gawa ng lola ko, ito, yan, ginagamit niya rin yan. Sige, subukan ko nga to para naman Sige. mawala. Thank you. Kano to? Look at you. Kaya bago-bago mo pa lang dito. Pinakikialaman mo na yung kitchen ko. Gusto ko lang naman pong tumulong dito sa bahay. Tumulong? Talaga lang? Bakit di mo na lang aminin? Kitang-kita naman na nagbabait-baitan ka lang. Pero ang totoo niyan, gusto mo lang makihati sa yaman ni Franco. Hindi po totoo yan. Then stop acting as if you own this place. Dapat marunong kang lumugar. Ano po bang masama sa ginagawa ko? Nagluluto lang naman po ako. Manang-manang talaga sa nanay mo. Ganyan din yung style. Akala mo, nagmamagandang loob. Pero actually, gusto lang landiin si Franco. Bakit po ba kayo galit na galit sa nanay ko, ha? Tagal nang patay yung tao. Hindi pa ba kayo nakontento? Ikaw yung pinakasalan ni Dad. Hindi ko mapapatawad ang pagkatuso ng nanay mo. Dahil lang alam ko, nagpabuntis siya dahil ayaw niyang pakawalan si Franco. Gumamit pa nga ng gayumay. Ilusyonada yung nanay mo. Desperada! Mag-iingat kayo sa sinasabi niyo tungkol sa nanay ko, ha? Bakit ako mag-iingat? Ha? Bakit ako mag-iingat? Ha? Eh
bahay ko to, di ba? Ha? Bahay ko to! Yan, ito, yan, ito, akin yan. Ito, akin to, ha? Ito, akin yan! Akin yan lahat! Ha? Bakit ako mag-iingay? Ha? Why? Nakita mo to? Ito, akin din to. Alam mo kung anong bagay dito? Alam mo kung anong bagay dito? Yan. Yan ang dapat sa'yo. Ano ba? Ha? Para malinis ang ugali mong kalye. Yan ang bagay sa'yo. Yan! Ano nangyayari? Natalie! What? Rose! Ha? Ano nangyayari? Ano problema niyong dalawa? Labas! Kung hindi lang dahil sa'yo. Rose. Ano nangyari? Yung asawa mo, kung anong pinagsasabi tungkol kay nanay. Tapos ito, ginawa niya sa akin to. Kamali ho yata ako ng pagtira dito eh. Lagi na lang kami nagtatalo ni Tita Natalie, yan, ni Portia, ni Maxine. Hindi ko naman ho tinanggap yung alok niyo na tumira dito para lang makipag-away lagi. Araw-araw nangyayari. Gusto ko lang naman po kayo makilala bilang tatay ko. Rose. Hindi ka aalis, ha? Kakausapin ko yan si Natalie. Hindi na ulit mangyayari to. Pasensya ka na. Halika. Alam mo, kaya kita pinatira dito para protektahan ka. Yun. Ano yung bag ko? Sige na, umuwi ka na. Mas ligtas ka kapag nandito ka sa poder ko. Pinaimbestigahan ko si Amira. At ito ang nadiskubre ng private investigator. Patunay yan na wala siya sa tamang katinuan. Nitong nakaraang 6 na taon, nasa isang mental hospital si Amira. Napakaganda naman ng mga sandatan yan, Amira. May balak bang gamitin ang mga yan? Kung kailangan, bakit hindi? Tama ka. Pusong kaaway si Portia at wala siyang awa. Kaya dapat lagi kang handang depensahan ang iyong sarili. Matibay na ako ngayon, Maria. Kaya ko ng kalabanan ng mga Tera at ang Crazy Five. Gagawin ko ang lahat. Hindi ako titigil dahil hindi pa ako tapos maghiganti.
Ikaw magbabayad, ha? Pa talaga. Oh, bakit naman ganyan ka makatingin? Dito pa talaga ako niyaya. Bakit? Porke ba anak na ako ni Franco Terra? Bawal na dyan? Hindi naman. Kuya. Mamaya, kuha pa ako Okay, sige po. Saan ka na nga pala dun sa mansyon? Ayos ba yung pagtrato nila sa'yo? Okay naman kami ni Dad. Pero yung iba kong kasama sa bahay, hindi natin pag-usapan. Eh kung may problema, umalis ka na dun. Hindi ka naman pala nila tanggap dun eh. Hindi naman ganun kadali yun. Siyempre, nakitira ako dun eh. Nakapag-usap na ba uli kayo ni Amira? Bakit mo naman natanong? Di ba kasasabi mo, grabe yung pagtutol niya nung gusto mong tumira kay Doc Franco? Pinaimbestigahan ko si Amira. Ito ang nadiskubre ng private investigator. Patunay yan na wala siya sa tamang katinuan. Nitong nakaraang 6 na taon, nasa isang mental hospital si Amira. Rose, ayos ka lang? Oo naman. Alex. Alam ko yung pinasok ko nung nagdesisyon akong tumira sa mga Terra. Kaya huwag ka mag-alala, ha? Rose, maaalis mo ba sa akin hindi mag-alala? Kung gusto mo, magpakasal na tayo. Agad-agad, sa 1 buwan. Kahit sa City Hall lang. Para lang bumukod na tayo. Ano? Okay lang ba na wag muna? Alex, ngayon ko lang nakikilala yung totoo kong tatay eh. Ikaw bahala. Pero huwag na natin patagalin to, ha. Sa susunod na buwan, dapat ikasal na tayo agad. Pag-isipan mo yan. Si Amira? Si Amira ba yan? Ha? Si Amira nga! Uy, Amira! Naku! Alex, Susan! Ah, ikaw na ba yan? Oo, kumusta ho? Ang laki ng pinagbago ni Amira! Amira, ikaw na ba? Ay, oo, Ate Ana, kumusta ho? Eh, si Mang Estong ho pala. Ay, sandali. Estong? Estong! Naku, may bisita ka! Estong? Naku, magugulat ka kung sino nandito. Sino ho? Oh, di ba si Amira? Amira! Kumusta ho? Naku, nakakaya naman. Dinayo mo pa ako rito. Hindi naman ho. Eh naman, kumusta biyahe? Tagtag ho. Eh, medyo sira ho yung kalye niyo eh, no? Naku, pasensya ka na. Ang dami kasing dumadaang truck dito eh. Ayos lang ho yun. Halika! Upo ka muna. Sige ho. Ay, halika. Nako, alam ba ng opisina mo na nagpunta ka dito? Ay, salamat ho. Kasi baka may kumontak sa'yo. Walang signal ang cellphone dito. Oo, okay lang ho yun, Mang Estong. Eh, gusto ko rin po makamusta yung mga dati nating kabarangay. Eh, sabi nyo, marami-rami rin nag-relocate dito. Umalis kami sa Oriente kasi baka magkasakit lang kami kung mananatili kami doon. Katabi lang namin ang planta ng Nixelsium eh. Nasabi ba sa'yo ni Estong kung ano nangyari kay Becca? Oo po.
Mang Istong, may nakausap na nga po pala akong reporter. Gagawa daw po siya ng article tungkol doon sa planta ng Nexcelsium. Para makita din mo ng local government na dapat ipasara yan. Naku, tama yan. Para malaman ng mga tao rito kung ano nangyayari sa paligid natin. Kagaya ko, madalas ako magkasakit. Yung tiyan ko. Tapos ngayon, yung hita ako namamanhid. Ako, ganyan-ganyan din yung mga naramdaman ni Bekang bago siya mamatay. Huwag na ho natin patagalin yan. Mamaya ho, sumabay na po kayo sa akin. Dadalhin po kita sa pinakamalapit na ospital. Naku, salamat, Mira. Walang anuman ho. Mang Istong, baka may kilala pa po kayo nakakaranas ng sintomas. Sabihan niyo lang po ako, ha? Sige. Kilala ko po pala yung anak ng may-ari ng Nexcelsium. Parang baliwala sa kanya at sa pamilya niya yung masamang epekto ng planta na yan. Noong nagtatrabaho pa ako sa Maynila, sinasaktan ako niyan. Pero ngayon, buong komunidad naman ang pinapahirapan niya. Pero, huwag mo kayong mag-aalala. Tutulungan ko po kayo. Hindi ako susuko hanggat hindi ko napapasarang Nexcelsium. Nakakatuwa kanina na makita si Amira. Asensado na. Tapos ang ganda-ganda pa. Totoo yan, Mare. Pero kahit nakakaangat na, parang walang nagbago sa ugali niya. Palabati pa rin at mabait. Naalala mo noon, talagang handang tumulong si Amira. O, di ba siya pa ngayon ang gagamot sa atin sa Uyente? Kahit wala tayong pambayad? Kaya alam mo, nagkaroon ako ng pag-asa na mapapasara na yung Nexcelsium na yan. Kasi alam ko, gagawa ng paraan si Amira. Matulungan lang tayo. Tama. Diba? Ano ba dapat natin pag-usapan po? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. 1 milyon. Kapalit ng katahimikan mo tungkol sa issue ng Nexcelsium sa Oriente. Sa laki ng perwisyong ginawa ng planta niyo sa lugar na yun, 1 milyon lang yung offer mo? Oh my God. Ganyan ka na ba ka-cheap ngayon, Porsche? Pati paglalagay mo, na-inflation na rin. 10 milyon. Siguro sapat na yun pampasak sa bibig mo. Hindi ko ibebenta ang kaluluwa ko para sa kapakanan mo, Porsche. Hindi ako corrupt na reporter. Ilalabas ko ang totoong tungkol sa planta niyo. At gobyerno na ang bahala magpasara sa'yo. How scary. Last chance mo na to. May statement ka na ba sa issue niyo? Fine. Dodoblehin ko yung offer ko. 20 million. Kahit mag-resign ko bukas, pwede mo nang gawin. Tanggapin mo na para wala tayong problema. Ang tagal? Pwede pa kabilis. I hope that's enough to shut you up.
Hello, Amira. Tapos na kami mag-usap ng paborito mong impacta. Dad, Ang sabi mo sa akin, naayos mo na yung problema natin sa reporter. Eh ano to? Bakit pinapasara yung planta sa Oriente? what? Anong what? Ah! Closure order yan, tanga! Dahil yan sa kapabayaan ko. Simpleng problema, hindi mo magawa ng paraan. Ha? Anong klaseng CEO ka? Milyon-milyon na mawawala sa atin kapag nasara yung planta. Alam mo, habang tumatanda ka, nagiging bobo ka. Dad, may usapan na kami ng reporter, si Bianca. Ang sabi niya sa akin, hindi niya ilalabas yung expose tungkol sa planta. Napag-usapan na namin yon. Tataas ka pa ng boses, baka kita dyan eh. Bakit yung Bianca yun ang kinausap mo? Dapat dumirekta ka dun sa Kapitolyo. Sa kanila ka nang pag-areglo. Eh kung hindi mo pala kaya, di sana sinabi mo sa akin. Dad, maayos ko to. I can fix this. Sisiguraduhin ko na hindi matutuloy yung pagsasara ng planta, okay? Ano akala mo? Ipagkakatiwala ko pa sa yung pag-aayos niyan. Nagkakamali ka. You are fired! Han, if Portia's not the CEO anymore, who would it be? Will it be Seb? Seb? Eh, isa pang tanga yun eh. Hindi siya ang papalit sa kapatid niya. Dahil malamang, mas malulugi kumpanya natin pag nagkataon. Babawiin ko ang posisyon. Ako ang magiging chairman at CEO ng Nexcelsium. Tanga! All my life, I devoted it para sa kumpanyang to. Tapos, tatanggalin ako ni Dad. Ganun lang. Sisi, it's okay. Madami ka pa namang magagawa outside of Nexcelsium. Baka sign mo na to na kailangan mo na magpahinga. Sign, Maxine. Sign? Maybe it's your sign to shut up. Maxine, Dad just fired me. Tinanggalan niya ako ng posisyon bilang CEO. You think I'm fine? Bata pa lang ako. Pinaghirapan ko. Pinatunayan ko yung sarili ko kay Dad para makuha tong posisyon na to. Oh! Tinawag pa kita? Bakit ka nandito? Umalis ka nga! Natawag ako ni Doc Franco para i-escort ka palabas ng building. Anong i-escort? Ginagawa mo! Bitawan mo ako! Halika na. Hoy, kung ginagawa mo, bitawan mo siya! Halika na. Bitawan mo nga ako! Halika na. Bitawan mo siya! Bitawan mo siya! Dad! Dad! Dad, you're changing your mind, right? Hindi nagbago ang isip ko. Naiinip na ako kung bakit nandito ka pa eh. Lumayas ka nga dito! Wala ka silbi! Dito ka! Ano? Hindi ka lalayas? Gusto mo kalat ka rin kita? Umalis ka na dito!
Portia. Huwag mo siyang lapitan kung ayaw mong tayo magkaproblema. Nagkamali ako ng pagpili sa'yo. Kaya lumayas ka na! Ano pa hinihintay mo, ha? Ano? Tatayo! Tumayo ka! Ano? Hindi ka tatayo? Lumayas ka! Anong nangyayari? Bakit kinugulpin ng tatay niya si Ma'am Portia? Natanggal na kaya? Tumayo ka! Ha? Ano? Gusto mo? Tumayo ka na! At lumayas ka na! Ano? Wala kang silbi! Puro kang palpakan! Kaya lumayas ka na rito! Layas! Wala kang silbi! Ano ba hinihintay mo? Tama na, Frank. Layas! Lumayas ka na! Please naman, oh. Anong tinitingin-tingin nyo? Please. Ano ba? Tara, drive! Gusto ko lang makausap si Amira. Baba mo muna yan, Tempo. Baba mo muna. Nagawa mo dito. Sana, tinext mo na lang ako kung gusto mo ako makausap. Ano na naman ginawa mo kay Portia? Sobra-sobra na yung ginagawa mo sa kanya. So naglilista tayo ngayon ng dinanas sa pang-aapi. Eh kung ako kaya magkwento, nag-amnesia ka, Seb? Tumawag sa akin si Maxine. Nasisante si Portia sa Nexcelsium ng dahil sa'yo. Di ba ganda? Natauhan din daddy nyo. Alam mo kung gaano ka-importante kay Portia yung Nexcelsium, di ba? So? Bakit ko? Hindi pa nga nakaka-recover yung kapatid ko sa traumang binigay mo sa kanya. Tapos ngayon pinupuntirya mo na naman. Ano ulit, paki ko? Ang gagawin ko, Seb? Teka. Kasalanan ko ba? Ako ba kontrabida dito? Ha? Si Portia nagpapatakbo ng Nexcelsium, di ba? Imposibleng hindi niya alam ang pagkakontamina ng mga tubig doon. Kaya namatay yung mga tao sa Oriente. Ngayon, kung matibay sigmura mo, sundan mo tong sasakyan ko. Papakita ko sa'yo kung anong ginawa ng pamilya niyo sa dati kong barangay.
Amira? Amira! Mang Estong! Hello po, kumusta po? Papadalas ang bisita mo dito ah. Nandito po ako dahil gusto ko pong personal na ibalita sa inyo na maipapasara na po ang planta ng Nexcelsium sa Oriente. Totoo ba, Amira? Naku, babiyahe po ba ako ng ganito kalayo kung magde-deliver ako ng fake news? Di, totoo nga. Oho. Hindi na sayang yung pag-iingay natin. Hindi rin napunta sa wala yung pagkamatay ni Bekang. Amira, maraming salamat. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Walang anuman ho. Salamat, ha? Hindi ba isa sa mga tera yan? Bakit siya nandito? Nagmamayari ng Nexcelsium, bakit siya nandito? Ito! Bakit ka nandito? Pinatay ng pamilya mo ang asawa ko! Pinatay ng pamilya mo ang asawa ko! Ikaw! Estong! Ito na! Buhatay niyo! Pinapasok niyo po na sa loob! Mang Estong! Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Dali, pasok niyo. Bilis! Okay na ho si Mang Estong. Ayaw ho magpadala sa ospital may gamot naman daw ho siya. Para saan yung gamot? May sakit yung tao, di ba? Kita mo. Magiging okay naman siya. Sana. Pero hindi lang siya inaalala ko Maraming tao dito na nakakaranas na ng mga sintomas ng sakit na kinamatay ng asawa ni Mang Estong. Sorry. Hindi ko alam na ganito na pala kalala. Di mo alam? O ngayon, alam mo na, nagigilty ka? Pwede pala mag-guilty ang isang tera, no? Mamaya po, pipilitin ko na lang po si Mang Estong na pumunta ng ospital. Tapos, kung pwede ho, may sumama sa inyong dalawa para bumili ho ng gamot sa kanya. Okay lang ho ba? May gagawin po ba kayo? Bantayan niyo na lang po si Mang Estong, ha? Okay. May usapan tayo, di ba? Ikaw at ang Crazy Five at ang tulad nyo dapat hindi kinukonsinte. Dahil sa inyo, na-realize ko na hindi manahimik Lalo na kapag may ginagawang mali. Kaya kung may dapat sisihin dito, kaya lumabas ang expose ko, sarili mo na yun! Ngayon, alam na ng lahat ng ginawa niyong damage sa Oriente. Thank you, Portia. Naalala mo. Yan ka? Kita mo to? You have! Kainin mo to! Subukan mo! Nagya ka! Ayaw mo Sinabi ng kainin mo to! Sinabi ng kainin mo to! Kainin mo yan! Kailangan mo ng tanulak? Kailangan mo to? No. Bakit? Ayaw mo tayo inumin? Ha? Ilang taon nang iinom to ng mga tao sa Oriente, kaya dapat inumin mo to! Ka dito! Inumin mo! Ano? Inom! Portia, inom!
You're going to pay for this! Hindi mo ba talaga naiintindihan, Portia? Ikaw ang kontrabida! At sa huli, kayo lagi ang talo! Yaya! Pahingi ng tubig! Ma'am, ano po yan? Pahingi ng tubig! Okay po. Hoy! Sampid! Sabihin mo nga sa kapatid mo na hindi ko papalagpasin yung mga pinaggagawa niya sa akin! Oh, may ginawa sa'yo si Amira? Labas na ako doon. Di ba nga, kapatid ko lang siya sa ina? Kaya kung may ginawa man siya sa'yo, wag mo na ako idadamay. Sister na nga kita eh. Sister? Oh, come on. Alam naman natin lahat na nabibili yung loyalty mo. Muntik mo nang binenta sa akin yung mutya, di ba? Na hindi alam ni Amira. Remember? Ending naman, hindi ko naman binenta sa'yo, di ba? Kaya nga 6 na taon nagtataka ako, saan mo nakuha yung mutya? Wala ka ng pake doon. Hindi wala. Yaya, yung tubig! Umiiyak yung anak sa labas. Please. Handa na akong talikuran ng pamilyang nagpalaki sa akin. Nakonsensya lang ako kaya umatras ako. Pero may masama pa rin naging epekto. Mukhang sinadya ang pagpatay kay tatay. Konektado kaya yun sa pag-atras ko sa pagbenta ng mutya? Paano kung isa nga sa mga tera ang gumawa nun? Pamilya ko ang pumatay sa nagpakatatay sa akin? Rose, kumusta ka? Siguro naman, di kayo nagtututukan ng kutsilyo ng mga bago mong kapatid, no? Malapit na. Ha? Ano nga yung nakita mo dun sa van na nakasagasa kay Ineng? Ang logo ng isang kumpanya. Kulay green siya tapos may puno. Ang tagal nang palaisipan sa amin kung may kinalaman ng mga tera sa pagkamatay ni tatay. Pero isa rin kaya sa kanila ang nakapatay sa kapatid ni Alex. Rose? Rose? Tsaka pa ba? Hello? Tsaka ako na-explain. Ite-text na lang kita, ha? Hey, Rose! Ginagawa mo dito? Ah, pasensya na po. Nagandahan lang ako dun sa mga nakadisplay. Pwede lumabas ka. Exclusive to sa amin.
Franco, yung anak mo sa labas nag-iimbestiga. Nakita niya yung mga ebidensya nung nasagasaan ko si Ino. Ano sinasabi mo? Yan. Nakita mo yan? Kanina, nakatitig siya dyan. Di ba yung dating logo natin? Yan. Yan o. Natalie naman. Paano niya malalaman? Wala naman siya dun sa araw ng aksidente. Franco, di ba boyfriend niya si Alex? Kuya yun ni Ining. I'm sure na pag-uusapan nilang dalawa yun. Tsaka di ba, taga-PBI pa rin siya hanggang ngayon? Franco, nag-aalaga ka ng ahas sa pamamahay na to. Tutuklawin tayo niyan! Walang makakaalam na ikaw ang nakasagasa dun sa bata. Maghahanap ako ng taong mababagsakan ng sisi. Bakit may mga pulis? Sino nagpapasok? Sir, may dala silang warrant eh. Bigla na silang pumasok. Para kanino? Dali nyo. Boss, wala naman akong ginawa, boss eh. Ginawa? Wala akong kasalanan, boss. Hindi mo ba naliligtas yung bata? Mamatay tao ka eh. Dapat sa'yo mabulok sa kulungan. Dali nyo na yan. Boss, hindi ko naman binangga yung bata eh. Binangga mo. Hindi na Santos, boss eh. Tigilan nyo ko, boss! Bisa nyo, dali nyo. Rose, kailangan natin magkita. May sinanda ko sa'yo, tignan mo. Dadabalitaan niyo yung nangyari kay Dwight? Dapat sa'yo mabulok sa kulungan. Dali nyo na yan. Boss, hindi ko naman binangga yung bata eh. Oo naman. Bakit? Nagtataka lang kasi ako eh. Paano siya magiging suspect dun sa pagkamatay ng kapatid ni Alex? I-intern lang siya nung nangyari yung hit and run. Hanggang opisina lang siya eh. Imposible siya nag-drive ng van natin papuntang Oriente. Oo, ngayon. Dad, maling tao yung inaresto nila. Loyal na empleyado si Dwight ng Nexcelsior. Dad, kung may magagawa tayo para patunayang hindi siya guilty, di ba dapat ginagawa na natin ngayon? Labas tayo dyan. Dad, tao natin Huwag kang makialam. Dati pinagtatakpan ba kayo? Meron ba kaming hindi nalalaman? Dad, sagutin mo yung tanong. Dad, sagutin mo yung tanong ko. Huwag mo gamitin sa akin ang tonong yan, ha? Wala kang karapatang mag-demand ng kahit ano sa akin. Anak lang kita. Alis! Alis!
wala sa mansion. Dito lang ako malapit sa school nila, Jewel. Sabi nung teacher niya, she has a rehearsal for some show, kaya mamaya pa talaga siya uuwi. Okay lang, antayin ko na lang. Mamaya na tayo mag-usap sa bahay, ha? Napapaisip ka na ba na talikuran ng pamilya Tera? Ang ginagawa mo rito. Sinusundan mo ako na. Nag-iisip-isip lang naman ako tulad mo. Disappointed kasi ako na medyo boring yung recent na paghigad ko kay Portia. Tungkol kasi sa negosyo. Parang kulang. Baka may alam ka tungkol sa personal life niya na pwede kong gamitin. Share mo naman. May alam man ako, hindi ko sasabihin sa'yo. Ang usapan na to, kapatid ko na gusto mong taluhin. Speaking of kapatid, nakakatawa, no? Mortal na magkaaway tayo, pero pinagdugtong tayo ng tadhana. Dahil parehas natin kapatid si Ate Rose. Ano kayang iisipin nun kapag nalaman niya na may rapist siyang kapatid? Naku! Alagad ba naman yun ng batas? Ano mong pinapatagal mo pa eh? Alam ko naman yung gusto mong gawin. Di ba sirain yung buhay ko? Amira, wala akong pakialam sa sarili ko. Pero sana labas dito yung anak ko. Amira, inosente siya. Inosente nga, malas lang niya. Tatay na manyak. Ikaw mag-alala. Tatapos naman na din to eh. Ang tanong lang, ilan kaya sa inyo sa mga Tera ang magsasama-sama sa loob ng kulungan? Rose, kumusta yung balikat mo? Okay ka na ba? Oo, okay na daw. Sabi nung doktor, pwede ko na daw tanggalin yung sling. Mga pala, Alex. Ako na muna yung magtatanong kay Dwight, ha? Nagsasensyahan na lang kita kapag pwede mo na siyang kausapin. Rose, salamat ah. Siyempre naman. Para kay Ineng. Para kay Ineng. Tara. Alex. Hindi ako pumatay sa kapatid mo. Intern lang ako nung nangyari yun. Tsaka hindi nila ako pinapayagang mag-drive kapag out of town. Meron ka bang record kung sino nag-drive nung araw na yun? Hindi kami nagtatago ng record ng ganung katagal. Pero may suspecha ako kung sinong pumatay sa kapatid mo. Si Ma'am Natalie yun, pre.
Rose, ano, kaya ba natin gawa ng paraan yung sinabi ni Dwight? Pwede naman, pero Alex, labas na tayo doon. Kailangan yung abogado niya yung makapag-coordinate sa mga pulis. Linaloko na. Alam naman natin kung gaano kalakas yung tera sa mga pulis eh. Rose, baka naman ay magawa tayo para mabraso mo yan. Alex, mahirap na eh. Meron tayong mga procedures na kailangan sundin. Meron tayong mga protocols na kailangan sinusunod. Kundi, baka mamaya mas lalo pa tayong magkaroon ng problema. Tatakbo ang oras. Baka mawalang ebidensya ko sa'yo makikinig, Rose. Sorry. Pero kailangan kong maghanap ng ibang paraan. Hustisya para sa kapatid kong pinag-uusapan dito. Nabalitaan ko nga, may naresto para sa hit and run ni Ining. Yung Dwight Muyot, assistant ni Doc Franco sa Excelsium. Hindi si Dwight na nakasagasa kay Ining. Si Ma'am Natalie. Meron daw ebidensya si Dwight na magpapatunay sa mga sinasabi niya. Pero wala pa sa kamay ng mga investigador. Agent Lirio, pasensya ka na. Dumating na yung sasakyan na magdadala kayo muna sa City Jail. Pwede bang 5 to 10 minutes lang? Tatapusin lang namin yung pinag-uusapan namin. Hindi po pwede mo. Kami naman makakapagalitan. Alex, saglit lang kakausapin ko lang. Walang taon ako nagsilbi dyan sa mga tera na yan. Kasi gusto ko maging top executive. Pero hindi ako tanga. Hindi ako tanga. Kilala ko ang mga amo ko. Kilala ko ang mga tera. Kaya naman nag-ipon ako ng mga impormasyon na pwede kong magamit kapag nagkalaglagan na. Bakit mo sa akin sinasabi to? Hindi kay Ate Rose. Eh, Amira, kilala mo naman si Rose eh. Dadaan pa yan sa tamang proseso. Hanapan pa ng search warrant, ng mga dokumento. Eh, paano pag napunta na sa kamay ng Tera ebidensya? Sisirain lang nila yon bago pa natin makita. Eh, Amira, kailangan ko yung tulong mo. Ano bang plano mong gawin? Pumunta tayo sa apartment ni Dwight. Doon daw niya tinatago yung ebidensya. Tapos, tayo ang magdala sa PBI. Doon sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Rose. Mira, tulungan mo na ako. Isipin mo na lang para kay Ineng to. Mira, tagal ko nang dinadala to. Ito na yung pagkakataon ko para maipaghiganti ang kapatid ko. Amira, pangako. Pag naipakulong natin si Ma'am Natalie, tutulungan kita sa mga plano mong paghihiganti sa mga tera.
Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Alex? Dahil kapag sumali ka sa plano laban sa mga Crazy Five at mga Tera, wala nang atrasa. Balita. Kakatawag lang ng tao ko. Nagplanta na ng ebidensya sa apartment ni Dwight, pero may problema tayo. Ano? Naunahan tayo doon. Nahalugog na yung apartment. Kung ano man yung hinahanap nila, baka nakita na. Hindi ba nila nakita kung sino? Ano daw nakuha? Eh paano? Kung may hawak yung gagong Dwight na yon na pwedeng magdiin kay Natalie, masisira ang buhay ng asawa ko. Wala lang sa'yo yun? Hoy, Santi, pinapaalala ko lang sa'yo ha. Ang laki na ng perang na ibibigay ko sa'yo at hindi biro yun. Insan, lahat ng ginawa ko para sa inyo, hindi dahil para sa pera. Ilang beses na ako muntik matanggal sa serbisyo dahil pinagtakpan ko kayo. Pero tinuloy ko. Alam mo kung bakit? Dahil kapatid ang tingin ko sa'yo. Hindi ko pwedeng pabayaan si Natalie. Alam mo yan. Binigay sa akin ni Dwight yung password niya. Buti na lang nakuha ng bodyguard mo tong tablet sa apartment ni Dwight. Kapag nahanap niya yung tablet, sasabihin ko sa inyo kung nasa nakalagay yung file na magagamit mo laban kay Ma'am Natalie. Na yung binabayaran ng mga Tera. Tama mo, si Chief Santi andito pa oh. Bayaran talaga yung pulis na yan. Ano nga yung sabi ni Dwight? May makikita daw tayong account dyan na pwedeng makatulong para ipakulong si Natalie. Tara mga Alex. Ito oh. Cesar Galang. 8 taon ito binabayaran ah. 8 taon na rin simula nung namatay si Ining. Dito na yung nahanap natin. Yan na yun. Cesar Galang. Excuse me ho. Pwede ho ba magtanong? Kayo ho ba si Cesar Galang? Ako nga po. Sino po kayo? Ako si Alex at si Amira. Meron lang po sana kaming tatanungin sa inyo. Mga pulis ba kayo? Hindi ho. Dati ho kaming taga-Makiling, taga-Oyente. Meron po kasi akong kapatid na namatay nasagasaan. Hit and run. 8 taon na nakakalipas. Bata? Nasagasaan? Oo, may alam po ba kayo tungkol doon?
Nalaman po kasi namin na pagkatapos ng hit and run, pinapadalan kayo ng pera ng mga tera kada taon. Nakapagtaka lang po, hindi naman po kayo empleyado o kamag-anak nila. Cesar, kung may alam ho kayo, sabihin niyo na ho sa amin. Tulungan niyo ho kami, parang awa niyo na. Tawanin mo sana ako. Totoo na pinapadala nila ako ng pera para manahimik. Manahimik? Bakit to? Ano nakita niyo? Nakita ko yung nakabangga sa kapatid mo. Si Ma'am Natalie Tera. Sigurado ho kayo? Nakita ko yung driver ng van. Patawanin mo sana ako. Kasi natunto nila ako eh. Maraming pera gusto nilang ibigay sa akin para kapalit ng pananahimik ko. Hindi ako makatanggi kasi yung asawa ko nung panahon na yun may sakit eh. Kailangan ipaggamot. Totoo yun. Maniwala ka sa akin, matagal na ako nakukonsensya. Pero ngayon, sige, magsasalita na ako. Patawad mo lang ako. Sa wakas magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Ine. Sa wakas. Bumaba na ba si Seb tsaka si Jewel? Nagpapaturo si Jewel ng Nexcelsium dance, kaya tinuturuan siya ni Seb. You're looking good, Portia. Thanks, Mom. Unti-unti na rin ako nakaka-recover sa mga nangyari sa akin these last few days. Siguro nga, hindi para sa akin yung maging CEO ng Nexcelsium. At least, unti-unti ko nang natatanggap. Sana rin, matanggap mo na wala kang mapapala sa kakaparinig mo. Lalo na't napakalaki ng problemang iniwan mo. Frankie, bakit mo ba sinisisi si Portia sa pagkakasara ng kumpanya natin? Eh sino? Alangan naman ako. Alangan naman sisihin ko sarili ko. Rose, sumama ka sa akin sa opisina, ha? Para
maging pamilyar ka sa pagpapatakbo ng kumpanya natin. Tsaka para mapag-isipan mo rin kung anong posisyon ang gusto mo sa Nexcelsior. Ang pangit naman ng dad. Kakasisante mo pa lang sa akin, tapos ngayon bibigyan mo ng posisyon yung anak mo sa labas. Sa Dok. Dad, wala naman po akong balak na umalis sa pagiging PBI agent. Nanghihinayang ka ba sa skills na na-develop po sa Philippine Bureau of Investigation? Pwede mo naman gamitin yun sa Nexcelsior eh. Pwede ka mag-lady guard doon. Just like your boyfie. Exactly. Di siya bagay. And besides, ano bang alam niya sa pagpapatakbo ng negosyo? Di ba wala? Hindi niyo naman ho kailangan ipagdamot yung negosyo niyo. Unang-una ho, wala ho akong interest dyan. Good. Dahil anak ka lang sa labas. Hindi ako papayag na makikisaw-saw ka sa business na tinayo namin dalawa gamit ang pera ko. Natalie, ano ka ba? Sir Franco, may mga PBI agent po sa labas. Hinahanap po si Ma'am Natalie. Bakit? Ano kailangan nyo? Ventanilla, ano to? May warrant of arrest kami para kay Natalie Terra. Para sa kasong reckless imprudence resulting to homicide kay Ineng de los Santos. Hindi ko alam kung ano sinasabi ninyo. Hindi ko alam kung Manahimik at magwalat po. Ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo sa loob ng hukuman. So di na may karapatang kumuha ng tagapagtanggol na yung nanagisin. Kung wala naman, ito'y pagkakalob sa'yo na pamahalaan. Malma ka lang. Naunawaan mo pa. Malma ka lang, Natalie! Sumama ka na ng maayos. Hello? Tony Mendez, hinuli si Natalie eh. Pwede ba tayo magkita sa PBI office? O sige, pupunta na ako. Rose! Halika. Samahan mo ako ha. May kukunin lang ako. Iyakang babae. Hoy! Sampit! Sinampola mo talaga kami ng pagiging PBI agent mo? Pati si Mami pinakulong mo? Hanggang ngayon, traitor ka pa din talaga! Hoy, wala akong kinalaman sa pag-aresto kay Tita Natalie. Makapag-Tita Natalie ka, anak ka nga ni Dad, pero ang ugali mo, lirio pa rin. Tagabundok na walang utang na nakapanahiya ka! Paano mo nag-uayin kay mga kalino? Ano? Ano? Anong gusto mo, ha? Halika! Halika dito! Ikaw inggit ka din, ha? Gusto mo din? Dito ka! Dito ka! Gusto mo din, di ba? Gitera ka, di ba? Mabagay sa'yo! Ano? Gusto mo ba? Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Sige, dalhin mo na yung gun, ha? Oh, bakit nakaupo ka pa riyan? Magdadasal na tayo. Ay, naku, mamaya na natin kainin yan. Pagkatapos ng dasal. Sige na. Ayos na, ha? Ang ganda. Salamat. Siyempre lang.
Ay, nandito na sila, Rose. Ay, mabuti naman. Tirso. Ay, ituloy kayo. Gawa ka ng Diyos. Gawa ka ng Diyos. Buti nakarating kayo. Buti ho, hindi pa kami late. Nag-text pa kasi ako kay Lola. Tinanong ko kung welcome ako. Siyempre naman ate, welcome ka dito. Padasal natin to para kay tatay. Tatampuyin kapag hindi tayo kompleto. Ay, meron po akong dalang pagkain. Saan po kaya pwedeng ipatong? Ay, sandali po. Marina, pakikuha yung dalang pagkain. Si Belen pala, bakit ninyo kasama? Medyo hindi po maganda yung pakiramdam ni nanay. Kaya nagpaiwan na rin si tatay para may magbantay sa kanya. Si Popoy naman po, nagre-review dahil may exams. Ay, upo na tayo. Sige na, mag-umpisa na tayo ng dasal. Ate, dito na lang kayo sa harap umupo para mas nakaharap kayo sa altar. Sige. Ay, si Belen parang nabunutan ng tinik, ano? Mula nung nahuling tunay na sumagasa sa kapatid mo. Kaya lang... Kamusta na nga pala ate yung ikaw sa mensyon? I'm sure hindi madali. Lalo na girlfriend ka nung kapatid ng napatay ni Natalie. Naipit lang naman ako sa sitwasyon. Tsaka kung tutusin, wala naman talaga akong kinalaman dun sa nangyari. Ay, basta ako masaya. Dahil nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni Ineng. Sana naman mabigyan rin ng hustisya ang pagkamatay ni Crisanto. Ay, Magnolia, pakitawag na nga yung dalawa para makasama sa pagdarasal Halina natin. kayo. Mag-uumpisa na yung isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, kayo po ang dahilan ng aming pagsilang. Kayo po ang dahilan ng aming pag-iral. Sa inyo po galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po naming kaming nagdadasal at nagmamakaawa. Amen. You should have made more effort, Franco, nang hindi ako nagtagal ng 3 araw doon sa kulungan. Eh, ano magagawa ko? Biyernes nung naaresto ka. Hindi naman pwedeng magpiyansa kapag weekend. Eh, nung pakinabang naman ang koneksyon natin, ha? Sigurado ako na si Amira ang may pakana nito. Sinigurado niya na 3 araw ako sa kulungan. Franco, you better not let her get away with this, okay? May mga kumikilos na para sa atin. Kaya huwag ka mag-alala. Siguraduhin mo lang.
Nay. Hindi naman lang hinintay si tatay umuwi galing school ni Popoy. Pag nabuwal kayo, hindi naman kayo kaya ni Aling Trudy. Hindi, ayos lang. Salamat, Aling Trudy, ah. Ayos lang. May iwan ko muna kayong mag-ina para makapag-usap kayo ng maayos. Hindi ako mapakali anak sa bahay eh. Ano ba tong text mo sa akin na nakapagpiyansa si Ma'am Natalie? Homicide lang daw kasi yung kinaso sa kanya eh, kaya pagpiyansa siya. Nay! Nay, okay lang po kayo? Iba talaga ang pera at koneksyon. Kung tayo nakabangga, baka hanggang ngayon, malamang hanggang ngayon nasa kulungan pa rin tayo. Huwag mo na lang siguro banggatin sa tatay mo na nakapagpiyansa si Ma'am Natalie, ha? Ako na magsasabi sa kanya. Alam mo naman kung gaano kamahal ng si Ining nung nabubuhay pa siya, di ba? Kukurako! Etsyong manok para sa prinsesa ko! Love you! Halos mawasak ang pamilya natin. Dahil ang tagal na ikaw ang sinisisi ng tatay mo sa pagkamatay ni Ineng. Ang tagal natin inintay yung justisya na to para kay Ineng. Tapos ganun-ganun na lang makakalaya yung nakapatay sa kanya. Ay, huwag kayong mag-alala. Kahit abutin to ng gaano katagal, ilalaban natin yung kaso niya. Lalapit tayo sa Public Attorney's Office. At sisiguraduhin kung aabot to sa husgado. Oo, nak, ha? Inalaban natin to, ha? Hindi pwedeng mapunta lang sa wala lahat. Nay! Sino naging papaya? Ikaw o yung kapatid mo? Hello, Seb. Kailangan natin magkita sa Genesis. May nangyari sa dati mo. Ano nangyari kay Dad? Is he dead? Ano po sabi ng doktor? Get away from him! Portia, tama na. Knock, knock! Alam niyo pala, nabalitaan ko kasi yung nangyari. Nandito ako para makiramay. Nanghiya ka talaga.